This is our happy song. Take this ring and put it on a perfect fit. We can't go wrong. Hey, let's start. Good morning. It's 7 a.m. I'm going to office. Sama ko kayo. That's it. I'm ready. We're ready. Bumubulong ako kasi tulog pa si Lauren nakapagising. So normally I wake up at 7 a.m. and it's already 7:45. Ready na ako to go. So that will be in the office just in time. Maybe 8 o'clock, 8:30. Okay? Let's go. Let's go. Hindi ko na nilock yung pinto kasi nandun naman si husband and Lauren still sleeping. So, going to the bus stop. Medyo we need to walk. Kaya always I'm wearing comfortable shoes. Kasi otherwise, sasakit ang paa natin. Okay, so normally dito na yung bus stop ko. This is only siguro mga 2 minutes, 3 minutes walk from my house. But may road diversion ngayon. Kaya we still have to walk 2 more bus stops. Doon. Lakad pa tayo. May road diversion, may mga road works. Bukas pa mag-resume yung regular stop dun sa bus stop na nakita nyo kanina. Normally makikita mo naman yung mga diversion sa Google Maps. Kaya alam natin na walang bus stop dun sa kanina. Okay, so buti na lang naka-rubber shoes na ako so we can walk, exercise in the morning. Yeah, so we're still walking, going to the bus stop. It's a nice sunny day. Bihirang mangyari na very nice weather in the UK, in London. Kaya bihira ako masuot yung mga light clothes ko, mga dress. Supposedly, the summer is 2 months, pero minsan hindi siya tumatagal ng 2 months. Tsaka minsan, kahit sa summer, malamig pa din. So, ito na yung isang bus stop, pero hindi pa rin dito, hihinto yung bus ko. Doon pa tayo sa isa pang bus stop. So dito sa UK, kailangan ready ka maglakad. Kaya hindi na ako masyadong bibili ng mga sandals, heels. Hindi ko na siya masyadong nagagamit. Kailangan comfortable shoes. Minsan kahit boots, ayoko na rin dahil masakit pag maraming nilalakad. Rubber shoes talaga ang ideal. I don't mind walking. Sarap naman maglakad dito kasi maganda yung daan, malawak yung bangketa, safe, tsaka hindi masyado mainit. It's sunny pero dahil morning, masarap yung hangin. Tsaka nakita nyo, ang daming puno. Daming puno. Talagang pinapreserve nila dito yung mga trees. Bawal magputol basta-basta.
Ayan na, finally, nakikita ko na yung next bus stop. Ayan siya. Mamayang pagbalik, dito naman tayo bababa sa kabilang bus stop. Pabalik. So, ganun lang. Lakad ulit, pauwi ng mga 3 to 4 bus stops away hanggang sa maayos ang daan. Okay. So, sabi ko nga, buti na lang naka-rubber shoes ako. Ito rubber shoes ko. Ito pa yung first rubber shoes ko na binili nung dumating ako dito sa West. 2018. Tagal na, no? Pero okay pa naman siya. Tsaka it's very comfortable. So, binili ako isa pa. Pero mas ito pa rin yung sinusot ko. Mas binabalik. Dito natin nyo. This is the nearest hospital sa bahay namin. Pero ito yung hospital para sa mga may mental health issues. Hindi siya regular hospital. So, nandito na tayo. Lakad na lang po. Going to my office. Okay, so nandito na tayo. Malapit na tayo. Bilis lang, di ba? Walang ka-traffic. Sobrang convenient mag-commute dito sa London. Either bus, car, train. You would know exactly kung ano oras ka makakarating sa pupuntahan mo. So, ito na yung building ng office. Let's go. Morning. Morning. So, ito yung pantry area. We have a microwave, coffee maker, mga coffees, cereal, bread, peanut butter jam for your breakfast. Meron din minsan snacks. Tapos na. Okay. Instant coffee, or if you want yung mga milk din, fruits. Tapos, ito ano ba to? Ay, may mga baon dito nila nilalagay. And may free drinks for everyone. Juice, soft drinks, may beer din. After officers sa hapon, nagbi-beer sila. Sa hapon, nagda-darts. Or lunch, pwede mag-darts, pwede mag-table tennis. Yun yung mga meeting rooms. And dito yung shared working area. Hello! Okay, so we are done for the day. I'm just in the toilet bago tayo umuwi. Normally,
Tapos ako ng mga 4:30 or 5. But for the time being, tapos na ako ng 12 o'clock. But I will continue to work from home ng mga, we continue to work from home until 4:30. Yeah? Kasi it's school holiday, so yung mga bata, wala sila sa school, nasa bahay. So, me and my husband are taking turns in looking after our daughter. Okay? See you sa bahay! Okay, so pauwi na tayo, pero bago tayo umuwi, daan muna tayo sa mini grocery para bumili ng tinapay para may snack si Lauren. Punta tayong Amazon Fresh. Pakita ko sa inyo how it works. Ang galing. Yung una kong punta dito, na-amaze ako kasi kukunin mo lang yung mga items na gusto mo. Hindi mo na kailangan dumaan sa cashier. And then, i-charge na nila. Automatic, mag-debit na yung account mo. So, this is the Amazon Fresh. So, nakita na ba? Yan. Kumuha tayo ng tawag doon, support. Tayo ito. One lang. Do I need to tap? Do I need to tap? Yep, ganun na siya. Bilis, no? Kinuha ko lang yung tinapay and then I just tap my card. That's it. Kung marami kang binili, isa lang yung kinuha ko. Pero kung marami kang binili, hindi mo siya kailangan i-scan isa-isa. Automatic na siya. Very convenient. Let's go home. So, ayan. I can either take the tram para umuwi ako or magbabus. Pwede rin magbus. I normally take the bus kasi lalakad na lang ako pag uwi sa bahay. Pag nag-tram ako, isang bus pa ulit yan. Let's just wait for the bus. Ayan na yung bus ko. Bilis. Kita niyo, nakapila sila. Walang unahan. Hindi kailangan yan. Yeah? I'm bus stop there and you walk down. Oh, yeah. Thank you. Pwede tayo bumaba dito. Alright, yes. Thank you very much. I didn't know you're stopping there. They're waiting for the keys to be cut down. Oh, okay. That's taking the bus. So until when is the delayed version? Or until you. Oh, okay. Coming back, where do you stop? On the other side? Bus stop there. Oh, okay. Thank you. Ito na tayo. Dito pala dumadaan yung bus. I don't need to walk far. Buti na lang mabait yung driver. Tinulong niya sa akin. Okay. Nakita niyo dito, if you are going to pass dyan sa pedestrian lane, automatic mag-stop sila yung mga sasakyan. As in,
Hindi mo na kailangan makipagpatintero. So, nandito na ulit ako sa neighborhood ko, mga kabayan. Yan, gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano ka-convenient mag-commute dito sa area namin. Okay. So, I feel dahil dun sa convenience na yan, mas meron ako ditong life-work balance. Normally, I would only spend 20 to 30 minutes traveling mula sa bahay hanggang sa office. So, two-way, that's an hour. Noong nagtatrabaho ako sa Pilipinas, siguro 1.5 hour minimum, minsan 2 hours ang travel time dahil sa traffic. So, yun, daming nasasayang na oras. So, because of that, I could say na mas may life-work balance ako dito. Although yung ibang mga kababayan natin dito sa UK, they feel na mas wala silang life-work balance dahil medyo mataas talaga ang bilihin dito. And yung iba napipili kang mag-double job. So, siyempre, kung dalawa yung trabaho mo, parehong full-time or marami kang part-time, talagang wala kang life-work balance. So, fortunately, in our case, sa full-time work ko at saka yung husband ko, kaya naman na to support yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. Kaya siguro nga, depende sa sitwasyon, depende sa tao, sa situation niya. But for me, luckily, meron akong life-work balance. Working full-time dito sa London, plus I also have to look after my child. Medyo mahal lang talaga ang daycare dahil nga nagtatrabaho ako. Syempre, pag bakasyon, kailangan may magbabantay sa mga bata pag wala sila sa school or natatapos yung mga school dito normally 3:30. Kung kailangan mo pa magtrabaho, kailangan silang maiwan sa after school club para doon muna sila sa school hanggat walang magbabantay, walang mapipick up. So yun, medyo mahal talaga yun. Yun yung mga expenses na tinatawag outside sa school. Pero yung mismong school, yung pagkain nila sa school, at a certain age, libre pa. Sana ko libre pa siya. Na-enjoy pa namin yun. Okay, so let's go home. I will continue to work from home. Doon na rin ako sa bahay kakain. Kasi yung kanina hindi ako nag-breakfast. Hindi talaga ako nag-breakfast eh. So normally I eat late lunch. Minsan very late lunch. Minsan mga 4 o'clock na. Ngayon 1 o'clock pa lang. So pwede pa tayong kumain. So I'll see you in the house and I will continue to work. So this is our street. Malapit lang from the bus stop. Meron din, pag dumiretso ka doon, meron din train diretso sa Charing Cross. Doon yung main Central London, mga Big Ben, Leicester Square. Okay, please doorbell. Okay, so this is our house. Ba't mo ako sinaran? Uy. Hello, kabayan. Lauren! Oh my. Are you taking a bath? Yeah, Working siya. been there for an hour now. Lauren, mommy's here. Lauren, are you having a bath? Hello. Come on, let's go. Wanna eat lunch?
What do you want for lunch? Rice or pasta? Lauren, what do you want for lunch? Rice or pasta? Fruit? Okay, we have fruit. We have orange. We have apple. How about pasta? Huh? Shall I cook rice or pasta? Pasta. Okay, Lauren wants pasta. Okay, I'll make pasta for Lauren for lunch, okay? Then, Mommy is going back to work, okay? You behave, alright? Be good while Mommy's working. Hello mga kabayan! So, all set na ako. I'm ready to go back to work. Naka-office attire pa rin ako. Hindi na ako nagbihas kasi meron pa akong meeting in 30 minutes time. Meron akong client call. So, kailangan looking presentable pa rin. So, kaya medyo nag-retouch on din ang makeup. But yeah, that's how it goes kapag pupunta ako sa office. Normally, whole day ako sa office. But for now, half day lang muna para makauwi ako sa bahay and look after Lauren hanggang sa pumasok siya ulit sa school. So, normally, kasama yon sa lunch break ko. So, 30 minutes para mag-travel to go back to house and another 30 minutes to do something else sa bahay, like to eat. Kakain ako, kumain ako ng konti kanina. And then, si Lauren, nabihisan ko na, kumakain na rin siya. Si husband, hindi naman siya kailangan siksuhin, so he can make his own food dahil paraw naman kaming busy. So, gumawa lang siya ng sandwich niya and fruit shake. So, yan. I'll be working for another 3 to 4 hours or 3.5. So, depende. Lauren, tumatawa. So, yan. And after that, luto na ng dinner, ayos ng bahay kasi pag may bata sa bahay, ang gulo talaga ng bahay. So, ayusin ko yun mamaya. So, I'm sure lahat kayo nakaka-relate, mga working moms like me. See you in a bit! Salamat mga kabayan sa pagsama sa akin today. If you are a full-time working mom like me, I'm sure you know the struggles of balancing work and mommy duties. I'm still very thankful that I have a job that helps support our needs. Pero mas mahirap lang talaga dito sa abroad kasi less ang support ng family members, lalo na pagdating sa mga anak natin. Siyempre, lahat ng mga kamag-anak ay busy rin sa kanilang buhay. Sa Philippines, iba, marami talagang kamag-anak na kahit papaano, meron kang maaasahan kung kailangan ng childcare. So if you are a full-time working mom abroad like me, I salute you. You are doing a great job. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe para mas marami pa tayong kwentuhan tungkol sa buhay mommy dito sa abroad. Lauren.